daming langgam. Wow! Kamukha ng nilalaro ko. Kamukha nga! Anong game yan? The Ants Underground Kingdom, ang pinakaunang ants and insects team simulation strategy mobile game. Nakakatuwa ang game na to kasi kuhang-kuha niyang mga itsura ng langgam, insekto at paano sila mamuhay underground. Kita mo naman apaka-accurate. Tara, explore natin yung mga klase ng langgam. Uy, si Gold Armor. Dito, makikita ang mga combat skills at wiki ng bawat species. Based talaga to sa real life, kaya nga astig. Tulad nito, si Dark Giant, combat skill, Counter Strike, scientific name, Essiton Rapax. Sa mga insekto naman, ayan may Jumping Spider, Orchid Mantis, Scorpion, Giant Mantis at marami pang iba. Mag-e-enjoy ka dito dahil may forming ant army, invading other homes, getting resources from the invasion at pwede ka ring sumali sa alliance. Matry nga yan! Sige, itry mo na i-download ang Ants Underground Kingdom. Nasa description lang ang link. Makakakuha kayo ng libreng 100 rows at may redeem code pa. Jen! Hoy! Magsigising na nga kayo! Malilate na kayo sa school! Ay, nako! Ang tatanda nyo na, ang hirap-hirap na pa rin gisingin. Nagsitubuan na lahat ng buhok nyo sa katawan para pa rin kayong kapapanganak lang kung umasta. Anong ulam, ma? Ay, bumangon ka kaya dyan para makita mo dun. Ay, gulay na naman ng ulam. Mawala na bang ibang ulam? Susme! Namimili pa kayo ng ulam. Huwag nyo kainin yan kung ayaw nyo. Hoy, Jen, ubusin mo yung pagkain mo. Ang dami-daming nagugutom sa mundo. Tapos kayo, sinasayang nyo lang. Ubusin mo yan. Hindi nyo ba alam na pinaghirapan, itanim at ani ng mga magsasaka yan? Hugasan mo yan ha. Huwag nyo na naman basta-basta na lang nilalagay ang mga pinagkainan nyo sa lababo. Grabe! Ang lamig ng tubig. Parang hindi ko kaya maligo. Tingnan nyo na naman yung pagpapakulo nyo ng tubig ha. Baka maubos yung gasol natin, wala tayong pangluto. Pwede na yan, Jen. Ma, hindi pa nga kumukulo. Pwede na yan, basta mainit na. Ma, nakita mo ba yung uniforme ko? Andyan lang yan sa cabinet. Hindi ko makita, ma. Pag yan nakita ko, ha? Ayan oh, hindi ba yan uniforme? Bakit parang wala naman yan kanina nung naghahanap ako? Gamitin nyo kasi yung mata nyo, hindi yung bibig. Puro kayo mama ng mama ng mama. Ma, pengi baon. Baon? Hindi na naman kayo binigyan ng tatay nyo? Wala daw siya maibigay ngayon eh. Oh, ayan, 5 piso. Ma, baka pwede mong dagdagan. Ay, ayan lang ang bibigay ko. Nang panahon nga namin, piso lang baon namin. Ni maswerte nga kayo ngayon. Sige na ma, kahit piso lang. Ay, anong akala nyo sa akin? Nagkatain ng pera? Bakit ang daming hugasin dito? Wala man lang sa inyo naghugas ng pinggan? Si ate nakatoka dyan ngayon eh. Anong ako? Ako na nga naghugas kahapon. Kayo na dapat dyan. Ah, magkuturuan pa talaga kayo ha? Itapon nyo na lang yung mga hugasin para wala kayong pagkainan. Hoy, maghugas ka na dyan. Tingnan mo, nagagalit na si mama. Puro text at Jolens kasi pinagagawa mo kanini. Bakit ako? Sige na, ikaw na maghugas. Ako na magsasaing. Hoy, saan na naman kayo pupunta? Puro na lang kayo labas ng bahay, hindi kayo mapakali. Puro kayo bulakbol, gabi na kayo kung umuwi. Hay, puro na lang kayo tulog ng tulog. Hindi man lang kayo maglinis ng bahay. Wala na talagang gustong tumulong sa akin sa gawaing bahay. Pag ako namatay, kawawa talaga kayo. Uy, uncle, kayo pala yan. Uy, Jen, kamusta? Ang laki mo na. O eto, bili ka ng pangmerienda mo dyan. Thank you, uncle. Ano yung hawak mo, Jen? Ah, bigay ni uncle. Gusto mo, itago muna natin yan para hindi mo magastos lahat? Sige ma, the next day. Ma, pwede ko bang kunin yung binigay sa akin ni uncle?
Wala, nagastos ko na. Binili ko ng ulam. Bakit mo ginastos, ma? Bigay sa akin ni Uncle yun eh. Kung singiling kaya kita dyan sa lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Si mama naman oh, bigay naman kasi sa akin yan eh. Sabi mo itatago mo lang. Aba, sumasagot ka na sa akin ha? Jen, tara sa town, samahan mo ako mamalengke. Okay, ma. Halika Jen, kalungin kita. Ha? Bakit, ma? Para makatipid tayo sa pamasahe. Uy, Mare, ikaw pala yan. Uy, nagulat naman ako sa'yo. Okay naman, buhay pa rin. Ikaw, kamusta? Saan ka pupunta? Diyan lang sa palengke. Siya ba yung anak mo na lalaki? Oo, Mare. Hello, ang laki na ng anak mo ha, poging-pogi. Kaya nga tara, kwentuhan muna tayo saglit. A few hours later. Ma, tara na, mamamalengke pa tayo. Hays, kaya ayoko sumasama eh. Hello, magkano tong saging? 300 per kilo po. Napakamahal naman. 100, kunin ko na. Ay grabe naman kayo te. Presyong pamigay naman na yan. Sige, 120. 130. 140. 150. 160. Next po. Ay, wait! May nakalimutan ako. Ma, bilisan mo ah. 1 hour later. Ma, asan ka na ba? Bakit ang tagal mo? Ang daming linyahan at gawain ng mga nanay noon na ngayon pinagtatawanan ko na lang. Isa pa sa nakakatawa dati, yung mga armas nila. Swerte ko sa nanay ko kasi rap skills niya lang ang naranasan ko. Hindi ko naranasan mapalo sa kanya. Meron siguro mga times pero hindi siya tumatak sa isip ko. Unlike dun sa mga nanay ng mga pinsan ko na grabe, doon ko nakita yung pingot sa tenga, pagpalo gamit ang tsinelas at hanger. Na-witness ko pa nga na kinaladkad sila ng mga nanay nila dahil sobrang pasaway nila. Meron pa yung titig lang ng mga nanay, manlalamig ka na. Sa tatay ko lang naranasan yung mga yan. Nakakainis sila minsan, lalo na kapag binanatan ka ng rap skills nila. Pero alam nyo ba, na na-witness ko kung gaano nagsakripisyo yung nanay ko para sa amin. Kung napanood nyo yung hanap buhay content ko, nabanggit ko doon na nagbenta ako ng gulay sa mga overpass at hinuhuli kami. Sinasama kami dati ng nanay ko sa pagbebenta ng gulay. Siguro dahil walang magbabantay sa amin, kaya no choice si mama kundi isama kami sa pagbebenta. Doon ko na-experience yung sisigaw ka ng, "Talong kayo dyan, repolyo, kamatis, patatas!" Ay, memories. Doon ko din naranasan yung hirap ng mga vendors kung paano sila pinapalis sa mga pwesto nila. Tapos kinukuha pa yung mga tinda nila. Bawal kasi magbenta sa sidewalk at overpass. Nag-abroad din yung nanay ko dati para may panggastos kami sa pang-araw-araw, lalo na 4 kaming nag-aaral sa school. Hindi nga lang siya tumagal sa abroad at buti na lang hindi talaga siya tumagal doon. Yun nga lang, hindi naging maganda yung buhay namin. Sobrang hirap pa rin. Grade 5 ako, sinasama ako ng nanay ko sa palengke para maghugas ng carrots. Yun ang naging trabaho niya nung hindi siya bumalik sa abroad. Sinama ako ng mama ko doon para may pangbaon kami sa school. Syempre pumayag din ako kasi pera may pangbaon na. Pero sobrang hirap guys. Buong araw kaming naghuhugas ng carrots doon. Babad yung paa at kamay namin sa tubig tapos sugat-sugat pa yung daliri ko dahil need putulin yung stem ng carrots. Sobrang sakit sa katawan din kasi ang bibigat ng bubuhatin mo doon. Unang araw ko doon, 80 pesos lang yung sahod ko at 300 naman sa mama ko dahil regular siya doon. Tandang-tanda ko yon dahil hindi ko makakalimutan yung experience na yon. Hindi ko lang maisip paano nakakatagal yung mama ko doon. Kapag nakikita kong pagod at masakit ang katawan niya, minamassage ko na lang siya pagkatapos ng work namin. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutan, yung nagpabili ako sa kanya ng raketa ng badminton. Pinipilit ko siyang bilhan niya ako ng ganon at lagi niyang sinasabi na mahal yung raketa. Pero dahil nakita niya na gusto kong maglaro nun, binilhan niya ako. Nakita ko yung presyo ng raketa. Mumurahin lang na raketa yung binili niya. Nasa worth 150 pesos lang ata yun. Yung madaling masira na colorful yung string at sobrang nipis. Kinalculate ko kung magkano ang matitira sa nanay ko. So 150 pesos minus 300, 150.
Tapos minus 20 pesos pamasahe niya. So 130 na lang ang natira sa kanya. Kung ibibili niya pa ng ulam, magkano na lang ang matitira sa kanya? Dahil sa mga gantong sakripisyo ng nanay ko dati, sinabi ko talaga sa sarili ko na magiging successful ako balang araw. Hindi ako magbibisyo para hindi sumakit yung ulo niya. Ang naging bisyo ko lang siguro, na-addict ako sa computer games. Isang pinakasasalamatan ko sa nanay ko, naturuan niya ako na tumayo sa sarili kong mga paa. Naturuan niya ako paano magluto para sa sarili ko, maglaba, maghugas ng pinggan at maglinis ng bahay. Oo, nakakainis yan dati nung bata pa lang ako. Pero ngayon na tumanda na ako, sobrang nagpapasalamat ako sa nanay ko dahil naituro niya sa amin yun. Isa pang gustong gusto ko sa nanay ko, never niya ako pressure sa buhay. Although, kailangan naman talaga natin ng pressure para ma-push talaga tayo. Pero minsan, nakaka-stress yun. Pero yung nanay ko, hindi niya ako sinabihan ng, "Oh, bakit wala ka pang trabaho? Kailan ka magkakapera? Tulungan mo naman mga kapatid mo." Siguro nasasabi niya sa isip niya, pero hindi niya ako pinagsalitaan ng ganon. Hindi niya pinaramdam sa akin na obligasyon ko sila. Sa family namin, hindi kami mahilig magsabi ng, "I love you, ma." Parang cringe. Pinapakita na lang namin through actions. Pero testingin natin dito sa video. Alam ko, nanonood yun ng mga videos ko Ma, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. I love you. Sorry sa lahat ng kasinungalingan ko sa inyo. Lalo na yung paghingi ko ng pera pang computer. Kung tinatanong nyo kung nakakabawi na ba ako sa nanay ko, oo naman, paunti-unti. Nabilhan ko siya ng bagong cellphone. Ako nagbabayad ng internet bill nila sa bahay para makapag-usap-usap pa rin yung family namin kahit wala na kami sa poder nila. Kapag nangangailangan siya ng pera pambayad sa bills tulad ng kuryente, tubig, pampaayos ng eyeglass, pambili ng gamot niya, nakakapagbigay naman tayo guys. Pero wag ka mag-alala ma, pag ako yumaman, may hasyenda ka sa akin. So, ayun lang guys. Thank you sa panonood. Be kind sa nanay nyo. At syempre sa mga nanay din, be kind sa mga anak nyo. Huwag nyo sana silang gawing investment. Yun lang. Bye-bye.